Ngayon, marami kang kaibigan dahil angat ka sa social media. Alam kumikita ka. Alam nagkakapera ka. Marunong din kaming maasar, marunong din kaming mapikon, marunong din kaming mabwisit. Dahil sa tulong at suporta sa iyo ng mga maliliit na vlogger. Lagi mong tandaan, Diwata, utang mo sa mga social media influencer kung ano ang kinalalagyan mo. Diwata, birthday ko ngayon. Pabati naman yun. Lipas din yan, kuya. Lipas din yan, kuya. Hi! First of all, itong video message ko, bibigyan ko lang ng reaksyon yung mga nakikita kong video about kay Diwata ngayon. Na kung saan, malungkot mang sabihin na may mga pasaring kay Diwata. Na kesyo, lumaki daw ang ulo, naging masungit, naging mayabang, at naging suplada o naging suplado. Wala ako sa poder na magsabi ng oo. Wala ako sa poder na magsabing hindi dahil hindi ko naman nakita kay Diwata personal ang mga ganyan allegation through social media. Pero, ang maia-advise ko dito at magiging reaction ko sa mga kumakalat na video na allegation yung mayabang na daw si Diwata. Unang-una, itong message ko para kay Diwata ito. Alam mo, Diwata, vlogger ka, vlogger ako, malaki ang pinagkaiba natin dalawa. Na parehas tayong social media vlogger. I don't know kung ikaw ay nagmo-monetize. Ako, hindi ako nagmo-monetize. Hindi ako sumasahod kay YouTube. Hindi ako yung sumasahod kay Meta. Yun siguro ang pinagkaiba natin. Okay? Now, nagsimula akong social media vlogger 2004. Ngayon, 2024 na. Mahigit 20 years na akong social media vlogger or political vlogger. Alam mo, sa karanasan ko sa pagiging vlogger, never akong nag-monetize. Never akong sumahod sa Meta or kay YouTube. Now, at ilang beses ko ding sinasabi sa bawat vlog ko na hindi ako palakibo sa personal. Pag hindi ko trip magpa-picture, hindi talaga ako nagpapa-picture. Sinasabi ko yan. Pero pag may lumalapit sa akin ng mga tao, kalalakihan, kababaihan, pag maganda ang approach sa akin at alam ko maayos ang mga approach, nagpapapicture ako. Pero pag alam ko na ang tao magpapapicture sa akin, ginagago ako, niloloko ako at winawalang hiya ako ng harapan, iba ang ratsyada ko sa mga taong ganyan ang attitude. Binabara ko din in personal at sinusupladuhan ko. Pero kung magandang approach sa akin, go lang ako dyan. Pag sinabi ng isang tao, pa-selfie naman, nakikipag-selfiehan ako. Pero pag sinabi niyang selfie, okay, tapos biglang hihirit ng shoutout video, hindi ko na pinagbibigyan. Kasi iba kasi ang selfie, iba yung shoutout video. Meron kasing mga follower na mga siraulo talaga. Alam nilang ang style ko sa vlog ko, katatawanan, kakingkuyan, mga ka-good babes. Sa personal, uululin ka. May mga ganyan. Kaya minsan hindi ko masisisi si Diwata, baka ginaganon din siya. Baka winawalang hiya din siya or baka inuulol siya na sa tingin niya na-open din si Diwata. Alam niyo mga kaibigan, kaming mga social media vlogger, tao din kami. Marunong din kaming maasar, marunong din kaming mapikon, marunong din kaming mabwisit. Depende sa tao yan. At kung ang approach naman sa isang vlogger, maayos ang approach, I think pagbibigyan yan papapicture Kasi picture lang yan. Dito na lang sa mga live video ko, kita mo, may mga nanguulol dyan. Kukunin ang kakarampot na minention mo ang pangalan niya at na minura mo siya o binidbakan mo siya ng negative na salita, pipikapin.
'Di ba? Tapos ikakapsyonan nila sa video upload nila. Kaya minsan sinasabi ko nga sa mga live ko, hindi ako nag-iipon ng follower. Hindi ako nag-iipon. Hindi ako nagpaparami ng subscriber. Kasi hindi ako nagmo-monetize. Hindi. Never kong ginawa yan. Kahit gumawa ako ng... Kaya mga kaibigan, wala po akong Facebook page na ang pangalan Kap Ninyo. Ito lang po ang personal Facebook page ko. Itong Nino Ruelo Barsaga Official. Maliban po dyan, wala na. Kung may makita po kayong mga page na hindi po nagla-live, na gamit ang mukha ko mismo, tapos puro re-upload lang siya, magduda po kayo dyan. Hindi po ako yan. Okay? Kasi, hindi naman po sa pagmamayabang, mga kaibigan, kahit naman po marami mga bumabati sa akin sa kalsada, ang feeling ko po hindi ko po feeling na kilala akong tao. Ang tingin ko sa sarili ko, normal. Isang mamamayan lamang. Ganun lang po ang feeling ko sa personalidad ko. Hindi ko po tipo yung feeling kilala, feeling sikat. Hindi ko po ini-expect po yan. Hindi po ako ganun. Kasi, tayo po, nagpapasaya lamang dito sa social media. Nagpapasaya lang. Happy ako, at least ako. Kahit hindi ako kumikita, may mga natutuwa sa ginagawa ko. Kung ikay nabibwisit ka, wala akong makagawa. Buhay mo yan. Pero alam nyo, ang nalulungkot lang ako, may mga nakikita kong ibang vlogger dyan. Kino-content na nga tayo, pinagkakakitaan tayo, pero ginagago ka. May mga ganyang vlogger. Dito balik tayo kay Diwata. Alam mo, Diwata, aminin mo man o hindi, yung negosyo mong Paris Reload, overload ba o ano man yan, utang na loob mo sa mga maliliit na vlogger ang kinalalagyan mo. Utang na loob mo sa mga taong nagpaangat sa'yo. Dapat suklian mo sila ng pagpapasaya. Yung mga taong pumupunta sa iyo na bumabiyahe para makita ka dahil trending ka, pasalamatan mo mga yon kasi nagtiyaga silang pumunta sa iyo. Aminin natin, hindi, maraming parisan sa tabi-tabi. Hindi mo pwedeng sabihin yung mga napanood ko sa iyo nung mga past, nung may mga nakita kong re-upload na sa halagang 100, pupunta ka dito, gusto mo maging VIP. Siguro naman, hindi naman siguro ganun ang pakay nila. Siguro ang pakay nila, ma-entertain mo man lang sila, makita ka lang nila, makipagpa-picture, masaya na sila. Pero yung sasabihin mo, na wag ka na lang pumunta kung yun ang gusto mo, I think, no. Kung pagod ka, sana wag ka na lang munang sigurong lumabas sa kwarto mo. Siyempre, hindi ka maiiwasan nalapitan ng mga tao. Kasi alam mo kaibigan, balik na rin naman ang mundo. Kung hindi dahil sa mga malilit na vlogger na yan, hindi mo maaabot kung anong mayroon ka ngayon. Tandaan mo yan. Hindi mo maaabot yan kung hindi dahil sa kanila. Diwata, birthday ko ngayon. Pabati naman yun. Lipas din yan, kuya. Diwata, birthday ko ngayon. Pabati naman yun. Lipas din yan, kuya. Ito pa, may nakita pa akong video na kung saan yung mga video nakita ko na meron na isang in-upload ito ng isang pulis. Hindi ko na i-mention kung sinong pulis ito. Nasaktan siguro yung pulis kaya na-re-upload kanya na kung saan may lumapit sa yung isang lalaki na birthday niya. Pagkatapos, sinabihan mo ata na lilipas din yan. Nagulat yung lalaki. At least yung lalaki, bilib ako doon sa lalaking nagsinabihan mo ng ganon, naging professional. Lagi mong tandaan, Diwata, utang mo sa mga social media influencer kung ano ang kinalalagyan mo. Utang mo yan. Tandaan mo. Hindi mo mararating ang bagay na yan
kung hindi dahil sa kanila. Tandaan mo, kaibigan. Pangalawa, nung una, support ako sa'yo. Dahil nakikita ko nagsusumikap ka sa buhay, nakikita ko talagang nagpupursigi ka. Humahanga ako sa'yo doon. Personal, humahanga ako sa'yo. Dahil kahit anong hirap mo sa buhay noon, nakita ko nagsumikap ka, napaangat mo yung Paris Reload mo, dahil sa tulong at suporta sa'yo ng mga maliliit na vlogger. Yung mga malalaking vlogger na nakakasama mo ngayon, wala mga yan. Tandaan mo, ang nagpaangat sa'yo yung mga maliliit na vlogger. Kung hindi ka trending, kung hindi ka naging popular in social media, hindi ka pupuntahan ng mga kilalang personalidad na mga vlogger. Yan ay dahil sa mga maliliit na vlogger. Tandaan mo. Dati, ang dami mong reklamo dahil sinasabi mo ikaw ang pinag-iinitan, ikaw ang parating kiniklearing operation. Alam mo, kaibigan, ang dami kong kaibigan dyan sa Pasay. Minsan pinapupuntang kita sa mga ibang civilian police vlogger. Sabi ko minsan, i-check nyo nga si Diwata, baka pwede natin matulungan to kay Congressman Tony Calicto. Alam mo ang feedback sa akin, hindi man ikaw may gawa, may mga customer ka dati na pumaparada kung saan-saan, tapos syempre yung pila ng tao na nasasakop ang isang kalsada na hindi naman dapat, kaya ka na-clearing. Ngayon sabi ko nga sa mga past live ko, i-PM lang ako kung ano pwedeng maitulong kay Diwata na pwedeng ilapit kay Congressman para maparating kay Congressman kung ano ang pwedeng i-advise sa'yo. Dahil natutuwa ako sa iyo noon eh. Pero itong mga past, parang iba na ang nangyayari sa mga attitude mo. Tandaan mo, Diwata, kung ikay nagmo-monetize, utang na loob mo yan sa mga follower mo. Pakitunguhan mo ang mga follower mo, lalo na kung maayos ang mga approach sa'yo. Pero kung binabastos ka ng follower mo ng harap-harapan, karapatan mo na bastusin din ang mga follower na yan. Gaguhin mo kung ginagago ka inharapan. Pero kung maayos na kikipag-approach at hindi ka naman inuulol, dapat tinaharap mo. Pero kung inuulol ka ng follower, ng harapan na kung ano ng mga ginagawa na sa'yo, dun mo gaguhin. At lagi mong tandaan, kaibigan, total, ikaw medyo may edad ka na rin naman, alam mo naman ang kalakaran, galing ka rin naman sa hirap, galing tayo sa hirap, lahat tayo, hanggang ngayon mahirap pa rin tayo, di ba? Now, timbangin mo ang mga taong nakapalibot sa iyo. Meron kasing kaibigan na kaibigan dahil meron silang mahihita sa iyo. Kaibigan na meron silang makukuha sa iyo. Pero pag wala ka nang makukuha sa iyo, yung akala mo na kaibigan mo, unti-unting nawawala. Masakit sabihin yan. Ngayon marami kang kaibigan dahil angat ka sa social media. Alam kumikita ka. Alam nagkakapera ka. Alam na mainit ka sa social media. Pero yung pagiging mainit mo, pagiging trending mo, hanggang kailan yan? Yan ang walang katiyakan. Kaya lagi mong tandaan, Diwata, angat ka man o hindi, magpasalamat ka sa mga taong nakapalibot sa iyo. Magpasalamat ka sa mga vlogger na maliliit na tumutulong sa iyo. Ginagamit ka nila para umangat. Ginagamit mo din sila para lalo kang umangat. Give and take, ika nga. Huwag lalaki ang ulo mo, kaibigan. At maging humble ka. Lalong-lalo na sa kalagayan mo na nagninegosyo ka at namumuhunan ka. Alam ko, minsan naiirita ka dahil may mga kung ano nung sinasabi sa'yo, tanggapin mo ang mga opinion nila. Tanggapin mo kung ano yung sinasabi nila. Pero, maging humble ka pa rin. Kasi, nasa social media ka.
lalong-lalo na pinagkakakitaan mo ang social media. Again, sana itong sinabi ko sa iyo ay hindi isang pangungutya, hindi isang pagpupuna. Ito po ay isang payong kaibigan para sa iyo.